dadaan dyan. Kay bata, kay matanda, lahat dadaan tayo dyan. Dahil pag hindi tayo dadaan dyan, parang kung makikita ang Panginoon, parang tayo pupunta doon sa kanyang tahanan na ibigay na ako ng Panginoon doon sa dyan doon na ako'y mauna sa inyo. Dahil I will prepare the house for you. Sabi ng ating Panginoon, maghanda ako ng bahay, una-una na ako sa inyo at ipaghanda ko kayo ng mas magandang tahanan. At dyan sa Revelation 21, mga kapatid, na sinasabi niya, na yan, ang ating tahanan, pag tayo wala na dito, ang mga taong wala sa Panginoon, ang kawawa, dahil hindi sila mapupunta dyan. Pero tayo mga pinili ng Panginoon, ang ganda ng ating tahanan, mga kapatid. Kaya yung ating mga kahirapan dito, problema natin, tribulation, persecution, yung mga bagay, mga kapatid, na nagpapahirap sa ating buhay. Kailanman, hindi na lang natin yan nararanasan. Dahil mismo si Jesus, pupunasan niya ang luha na iyong mata para ikumpurta. At lahat ng problema mo dito sa mundo, never na niya ipapaalala. Hindi na niya ipapaalala sa iyo yun. Ang nais ng Panginoon, lagi kang masaya, ay nilakaw na eternal life. Diba? Doon sa John 3:16. Mga kapatid, I will give you eternal life. Buhay na walang hanggan. Yung ipagkaloob, yung pangako ng ating Panginoon. Yan ang pinakamiminti natin pagkawala na tayo dito sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon dyan sa John 6:33, you will face many troubles, tribulations, trials, lahat yan. Dadanasin niyo. It is a book, chapter 1. Nandun din yun. Na pagsaur sa ipinanganak ng isang tao, dadanas talaga siya ng problema. Ay mananampalataya man siya, o hindi man siya mananampalataya, nadanasin niya yun. Ay sabi doon sa buong mo, kung pupunta ka sa New Testament, tandoon din yan. Kung pupunta ka naman sa Old Testament, tandoon din. Pinapaliwanag ng Panginoon. Huwag tayo pinanganak ng isang tao na yun, kay Kristiyano man siya, kaya hindi man siya mananampalataya, dadanas siya yun. Ang maganda lang sa atin, pagka dumanas tayo niya, alam natin lututan yun. Dahil the source of our problem is Jesus the source. Si Jesus ang ating kandigan. Siya ang ating kailangan sa oras ng tayo mayroong pangangailangan, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa, mga kapatid, natin malulong sa mga activities o gumawa ng mga mabubuting bagay o kaya alalahanin ng ating Panginoon. Bagamat mayroon tayong mga problema, doon pa rin nakakapin pa rin tayo sa bahay ng ating Panginoon, papasalamatan siya sa lahat ng bagay na ginawa sa atin. Hallelujah. Sabi natin mga kapatid, God is good all the time. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon, minsan mga kapatid, sarili nating pamilya, nagpapahirap sa ating mga kapatid. Ibang tao nagpapahirap sa atin. Yung asawa nagpapahirap. May mga ganun sitwasyon mga kapatid dito sa mundo. At sabi ng Panginoon, hindi na talaga natin maiiwasan yan. At hindi kasi mga nagpapalaya, ang problema sa kanila, pagka mayroon silang problema, mga kapatid, maglalasing. Pag pupunta ako sa ganun, lalabas ako. Kasi marami akong problema. Ayun ko muna magbibig ko sa buhay, pumunta na ako sa labas. Gusto ko na mag-alimalig yun, inom mo na ako isang beer na, ano ba yun? Para makalimutan ko yung problema ko. Ipag-uwi ko sa bahay, nasalo pang malasay, dahil nakita ko yung pangulo pa. Lalo pa mga kapatid. Yung ibig sabihin din natin matataka, kasi para ignore, ignore. Kasi sabi ng Panginoon, you will face many tribulation trials. At normal yan sa atin. Sa ating mananampalataya, sa kanila yun sa mga kasama kami ito. Pag kami po yun, naglapunta sila, maglasing, mag-insist sila sa labas, para makalimutan na kung iba na may mayayaman, kung pa sa ibang bansa, para makalimutan yung kanilang nadaanan na ayaw na nilang balikan, ayaw nilang naisipin pa. May pera eh, punta, saan? Gagala yan mga kapatid. Pag out of town, hindi yan mag-isip sa Pilipinas, para mayayaman, para makalimutan lang. Hindi pa rin makalimutan yan mga kapatid. Dahil pagka-uwi mo, nandun pa rin. Hindi mo alam at malalakad, masahol pa doon sa iniwanan mo. Ang maganda yan mga kapatid, idaan natin sa prayer. Yung mga tao nagpapahirap sa atin, yung anong bagay na nagpapahirap sa atin mga kapatid. Ikonsult ko natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, hindi ko na kaya, Panginoon.
ko, yung asawa ko, yung pero kayo na nga yan, Panginoon. Ikaw nga magsulba dyan, hindi ko kaya, Panginoon. Ako hirap na hirap na. Sabihin mo. Kasi malulusutan mo yan. Mga kapatid ko. Yun ang maganda sa ating nananampalataya. Alam natin. Ang sabi na doon sa topic natin may nasa Francisco ng umaga, doon sa Matthew chapter 25, be wise. Sabi ng Panginoon. Maging matalino kayo. Huwag kayo maging namang, sabi ng Panginoon. So po yun ang ating Panginoon mga kapatid. Ako nagpapasalamat noong Friday mga kapatid. Oh, hallelujah, glory to God. Noong Friday mga kapatid, magdamag kami dito. Si Julius, Pastor. Nalangin mga kapatid hanggang magdamag. Pagkatapos na namin mag-rebuke na sinakbasan mga kapatid, yung prayer namin, yung pinihiling ko mga kapatid, nakikita ko dalawa kong mata. Automatic talaga, sinubo ng Panginoon, mabisa talaga ang prayer mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, maging sa book of Acts, chapter 9, basahin yung mga kapatid. Maging sa book of Acts, yung book of Acts, buong Acts mga kapatid, basahin ang ganda yung mga kapatid, maganda mga kapatid. Yung pinulong na apostol. Sinulong sila. Hindi mo alam naman pa rin sinulong. Bakit ano kasalanan nila? Wala na kasalanan nila yung mga akal. Nang evangelize, nang siya ng usugad, pinaghalhal sila, pinagyayaran sila sa akin nila maganda, hanggang kinukulong sila. Ang ginagawa nila mga kapatid, nagkakulong na nga, nagkatali pa. Oh. Ang ginawa nila sa kulungan, hindi sila nanalangin. Alam mo ginawa nila? Kanta sila, kanta! Puri na puri! Hallelujah! Magpupuri sa nakakulong na, nakatali na. Kulungan na nga, nakalitin ka pa. Nagpupuri ako, magpupuri sa Panginoon. Pagkagano nila sa awit, alam mo na nangyayari mga kapatid? Lord, nang sila habang nagpupuri sila, kanta lang, hindi mo na sila, Lord, tulungan mo kami. No! Umawi! Sa pamagitan ng pag-awit mga kapatid, nabuksan yung kulungan. Maging kanilang tali, nagatanggal dahil sa sobrang lakas ng earthquake. Yun, lahat ng pintuan ng sumpa. Lakas sila. Yun ang parang ng Panginoon, maglindol para mauga-uga, yung building, mag-ibayo, para sila makalabas. Nakalabas talaga yung mga apostol mga kapatid. Pagpupuri lang yun. Anong oras na ginawa yung umaga? Tanghali? Hating gabi! Hating gabi, basahin mo mga bukas. Hating gabi sila nananalangin, kaya kailangan tayo mananalangin ng hating gabi. Ay, yung ating mga prayer warriors, mga kapatid, kailangan ihanda natin yan. Maging prayerful tayo mga kapatid. Lalo sa gabi mga kapatid, yung lakas yan. Lakas po yan sa tugulo ng Panginoon. Pag hating gabi ka, tahimik. Tahimik lahat mga kapatid. Madaling araw, ibigin ka. Nanalangin ka, ang bilis, ang lakas mo. Bukan yun. Ako, na-experience ko na yan mga kapatid. Pag gabi talaga, anong Friday talaga mga kapatid. Nakita ang dalawa kong mata. Yung pinapag-pray ko, nandun. Hallelujah, automatic ka agad, para bang magnet. Hindi ba naman sila, alas 12 ba naman magalasing ko, alas 12. Alas 12 magalasing ko ba naman magpupuri ka sa Panginoon, mag-review ka ng kung anong klaseng mga espiritu ng pumupulupot sa kanila, no? Tapos na kinabukasan, makita mo na lang, ang gano'n na pala yung answer mo. Maging Christian yun, hallelujah. Ganun, nasasabi natin natin sa pagiging talaga tulong ng ating Panginoon, hindi sa life. Yan ang testimony ko mga kapatid kayo, magpatuloy sa inyo ng langit, ugain natin yung langit at pumangit ng ating pananalangin. Awitan natin siya, magkakagulo sila doon. Kaya ang gagawin ng Panginoon, nagkakagulo na doon, bubuksan na niya yun, okay na yun. Ibig sabihin yung anak, pumasok ka na, ayun na, kamukas na yung anak mo, tayo yan. Hallelujah, ganun mga kapatid, kaya yung mga tao na hindi na, mga kapatiran natin mga kapatid, na minsan din na natin sila nakikita, kalagay ng panahon, ay may lima, may ganito, ganun. Papaluak natin sila, natin sila. Tagaan natin ang scripture mga kapatid, mabubuhayan na. Kasama ng ating pananalangin mga kapatid. Hallelujah. So wala pa tayong mga patutunan mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. Palain ka ng Panginoon sa service. Okay, bisaya nyo. Maraming salamat. Ako, kalaugan. Can you turn it up? Yeah, very good. Wala ko nila bibigit na nagkukol sa mga yes. Hallelujah, amen. Salamat po sa Ginoo kay mabatig din akong presensya sa Ginoo na ang kapag ni pastor na bonus ng oras pagkalako na sa kuha. God,
gusto ko pa. Parang gusto ko kanunay dernet na lang. Prayer with gel. Kasi nagsulo lang ko dito sa balay. Tagaan pastor o pastora. Kana, Ginoo. Mabili akong ipangita. Kay, dami kayo nang mag-diet sa puntak. Sa Domingo, ang Domingo, ang ito na gabiin. Kaya nabitbit na ako sa balay. Nga ang pulong sa Ginoo nga ipakaon ni pastor sa atong kalat. Nabalon ako. Wala. Nahatdo ko. Inisubdi ni pastor. Nahatdo ko. Kay, ningko, kita kong kasing-kasing ba? Wag yun, mulabay, tao lang sa akong paguna-una. Hindi kayo pagkumparar. Ako lang i-share ninyo. Ako kumparar sa church. Kay Ginoo mangyapon. Ang sana ng Ginoo nga mali yung madarang. Pero, sa akong kadaugan, na kuan ko ng kaya nawala naman tong morning prayer, i-edit ka na o kuan pagsukaw. Hallelujah. Morning prayer, kada buntag, din niya na sa una. Bangon ako, alas 3. Hala. Kasi na akong ipaya. So, kaya nabutan ko sila kabulan. Naputol. Itawag ang commander namo dito. Nga, wala na siya karon. Nagpaklay na. Dato na. Siya may nadato karon. Ano siya akong grocery sa Pamban. Kahit ilugog sa Ginoo ang pag-BI-BI. Wala nila ipasulod o ipadayon. Pero siya ang tagaan sa Ginoo. Diyahan siya. Ipakita sa Ginoo. Ang gusto nila, inunani God na ang masunod pastor. Pero, ang isunod niya kay Ginoo man. Ginoo man ang niyang isunod, dilit man ang natumala. Kay, sa akong nadungog, natanaw, kay naabot na suko, nag-starting ko diyan sa clubhouse, year 2010 hanggang year 2013. Tapos sabi ko, Lord, wala ko'y nabitbit, wala ko'y nahibalutan. Inikulit na ko, inikulog, o gawas, gutog kay bugay mo uli, pero saksakan mo nila, saksakan ba? Pareha ba sa bukas, saksakan kamuti, labog mo, sakit. Para bang di kulang ba sa pag-physical nila, pero maghawaan, ay gusto ginako, nakita, di kong gulod, bugas, God, by faith. Kasya sa Ginoo kay ni Arda Ibingi. Nga akong ipangandoy, yakan sa Ginoo, pero dili pa na ng sunod-sunod. Hinahinay, subag sa Ginoo. Ang una mong ipangayo sa Ginoo, prayer and fasting. O Lord, tagay ko pastor na kanang sinuod yun siya. Kanang tanawon mo siya, kabos siya, puro sa langit kato siya. O, itagaan ko sa Ginoo. Iko, God, gusto ko nga kauban ako kanunay ang pastora. Pero sa dangtang sila kadlaw, ang akong anak nagdumdum ma. May pastora na dire. Ngani-ani sa balay. Ito kahit akong anak pa. Ang dami na ko dito. Kay kalang inuntiin. Daghan tayo na sabat-sabat imong leg sa naon na. Pag-abot mo dire, wala kay leg-leg nga na sugatan. Pero dito sige ng tigba kada. Adlaw. Tapos niwang ako kayo. Sana kayo naw. Wala kayo naw. Kanunay kang galuto dito. Asa naman kayo yung pagluto, mga lami niyang luto kayo. Sige man akong dalaan sila sa pagluto niya, di kong taon. Dapat ang ako kanon, ipanghatag na ako sa ilan. Ihatag ni, magtura sa kuwang. Dito nung ipanghatag sa ilan kay tungod kayo walay ganak. Asa nang kumadulog, wala na impintuhe ang physically o labaw na sa spiritualin. Sabay ang luha. Grasya sa Ginoo kay tulak ito sa kong anak na naadya o, si Kuan, kataba-tawa ko si Siswit, nahalala, dad-as si Kuan, si Tita Martin, dad-as si Kuan, mama ni Ivy, dad-as si Kuan, hindi kayo natin si Kuan, ako adin, si Judy, si Siswit, may kayo mag-on, pahinga mo, akong tulog, si Pastura, pahinga mo akong tulog, wala, sige, pagkuan mo kayo mga anghel sa langit, tapos, tapos mo, ayaw mo pag-ulit, ito mo si Kuan, tumuyo.